Nagtitipon sa White Plains, Quezon City ang ilang nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Quezon City, ang mga grupong nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. 5,000 ang target ng mga organizer pero sa kanilang estimate ay lampas na raw dyan ang bilang ng mga pumunta ngayon dito sa rally. Nagkaroon muna ng misa pagkatapos ay isa-isa nang umakyat sa stage ang mga leader ng iba't ibang grupo para isigaw na panahon na para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Tanong ni Akbayan Representative Percy Sendanya sa mga leader ng House of Representatives, anong petsa na? Disyembre pa raw na file ang impeachment complaint laban na kay VP Sara pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ina-actionan ito ng House leadership. Ayon kay Sendanya na endorse ng unang impeachment complaint, patapos ng Enero pero wala pa rin nangyayari. Ayon naman kay Eugene Gonzalez ng Magdalena Party List ay sana magbunga ng maganda ang rally nila ngayong araw. At kung hindi naman ay patuloy pa rin daw silang mananawagan para maalis sa pwesto si VP Sara. Nasa 2,000 tauhan ng mga NCR Police Office ang nakadeploy para sa mga rally ngayong araw bago mag-alas sa inaasa magdi-dispersin ang mga nandito sa rally sa White Plains pero sa mga sandaling ito Connie ay biglang bumuhos ang ulan kaya yung mga nagpagdalo ay kanya-kanyang tabi, kanya-kanyang silong. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Sa susunod na linggo na, idedeklara ng Department of Agriculture ang food security emergency sa bigas. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, sa Martes, target ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency sa bigas. Katatanggap lang ng Department of Agriculture na resolusyon mula sa National Price Coordinating Council na humihimok sa kagawaran na magdeklara na nito. Sa pamamagitan nito, marerelease na ng National Food Authority ang bigas mula sa mga warehouse nito at makakabili na ng palay mula sa mga magsasaka. Makakatulong din daw ang pagbenta ng 300,000 metric tons na bigas para bumaba pa ang presyo sa mga pamilihan. Target na ibenta ito nationwide. Bukod dito, tuloy ang programa ng DA na makapagbenta ng murang bigas sa mga grocery at supermarket. Ngayong araw, nagkaroon ng signing ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DA at isang supermarket grocery chain para makapagbenta ng 29 pesos per kilo na bigas upang makatulong sa mga mamimili. Maaari itong ibenta sa mga retailers na makakapagbenta rin sa mga consumers. Samantala, ayon sa DA, maaaring magkaroon ng paghihigpit sa supply ng itlog sa Abril at maaaring magresulta ito sa pagtaas ng presyo. Kailangan daw ng pakikipagtulungan sa mga stakeholders para makapagpasok ng mga paitluging manok sa bansa. Makatutulong raw sana ang mga financial institutions para makapagpautang sa mga stakeholders para makatulong sa pagpaparepopulate ng mga manok at magkaroon tayo ng mas marami pang supply ng itlog ngayon. Samantala, base sa monitoring ng Department of Agriculture ay naglalaro ngayon sa 7 pesos and 50 centavos hanggang 10 pesos ang kada piraso ng itlog sa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Tinangay ng nagpanggap na delivery rider ang isang tablet na ibinibenta online. Ang suspect humingi pa raw ng panggas para raw ibalik ang item. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kuha sa CCTV footage nito ang pag-pick up ng isang delivery rider sa isang tablet sa Santa Ana, Maynila. Ito na rin ang huling pagkakataon na makikita ang item dahil scammer pala ang lalaking kumuha nito. Ayon sa salaysay ng biktimang si Jack, January 22 na magkaroon ng buyer ang binibenta niyang tablet. Nag-video call pa sila ng buyer at 18,000 pesos ang napagkasunduan nilang presyo ng item. Gusto raw ng buyer siya mag-book ng delivery rider para makuha ang tablet. Nagpakita pa ang buyer ng driver's license ng kabook niyang delivery rider. Pero hindi kaliwaan ng bayad. Sabi ng buyer, ipapadala niya ang bayad kapag nakuha na ng rider ang tablet. Ang nangyari, nakaalis na ang inaakala nilang rider dala ang tablet. Wala pa rin bayad na nakarating. Hindi na po masyado nag-chat sa akin si suspect. Pero nag-usap po kami ni rider, which is ang sinabi sa akin ni rider is i-text niya daw po ako through mobile number. Ang akala ko po na itinitext ko ngayon is si rider. Yun pala, si suspect na po, which is the scammer. Ang sabi naman po ni
rider sa amin, ang akala niya is kami yung kausap niya, pero yun pala, si suspect. Ang pinanghawakan na lang ng biktima ang driver's license na nagpakilalang delivery rider na taga Makati. Nagpunta ang biktima sa barangay at doon nakausap ang isang kagawad na kakilala umano ang delivery rider. Natawagan ng kagawad ang number na binigay ng nagpakilalang delivery rider. Humingi pa ng panggas ang delivery rider para raw isauli ang item kaya binigyan pa nila ng 400 pesos gamit ang online payment. Pero wala pa ring rider na dumating, wala na ang tablet, wala na rin ang gas money. Naghinala ng kagawad kaya pinuntahan na kinabukasan ng delivery rider sa address niya mismo sa Makati nang makausap ang mismong rider na may-ari ng ID. Nung sila naman nag-investigate, nalaman na hindi naman siya lumalabas ng bahay, yung nasa picture ng license. Doon namin nalaman na parang scam. Sabi ko, nakita mo ba yung mukha? Yung binuksan ba yung helmet nang binigay sa inyo yung ID? Sabi, hindi. Bali, sabi ko baka parang na-scam yata kayo Ginamit ng scammer yung picture nung kakilala ko. Kasi nung pinuntahan namin yung kakilala ko, hindi naman daw siya lumalabas ng bahay. Nagkausap ang biktima, totoong rider na may-ari ng ID. Na-block na rin daw si Jack ng buyer scammer kaya nireport niya na rin ito sa Manila Police District at Cybercrime Unit ng PNP sa Camp Crame. Mahalagang aral para sa kanya na dapat kaliwaan ang mga ganitong transaksyon. Alam kong marami ka na nabiktima at hindi lang ako. Pero ang tatandaan mo, kahit wala man kaming magawa sa'yo, pero bahala ng Panginoon sa'yo kung anong gagawin sa'yo. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng mga naging delay, umabot na sa 3 milyong balota ang naimprenta ng Commission on Elections. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ibinida ngayon ng COMELEC na umabot sa 1.6 million sa loob lang ng isang araw ang printing ng balota sa National Printing Office kahapon. Masaya raw silang mahigitan yung 1.5 million per day na target nila. Ganun pa man, aminado sila na kailangan pang dumaan sa verification ang bawat isang balota at ito yung idinadaan po ang bawat balota sa automated counting machine para malaman kung good ballot ito. Sinusuri din ito ng daan-daang COMELEC verifiers para matiyak kung pasado sa standard ang bawat balota. Matatanda ang sinabi po ng COMELEC na noong unang printing nila ay umabot sa 25 to 30% ang rejected ballots at ito raw ang sinisikap nilang mapababa. Nagsagawa ngayon ng briefing, Rafi, ang COMELEC kaugnay sa parating na eleksyon sa Mayo at ito nga po ay dinaluhan ng NAMPREL, PPCRV, Lente, PNP, AFP at Philippine Coast Guard at iba pang mga grupo na katuwang ng COMELEC sa eleksyon at diniscuss din po rito yung Bangsamoro parliamentary elections. Pinuri din ni Garcia ang AFP, PNP at Philippine Coast Guard na wala naman daw na italang paglabag sa karapatang pantao mula nang pumasok ang election period. Kaugnay pa rin po sa eleksyon ay sinabi ng COMELEC na may mga silang kumpirmado na sila na international observers na darating sa bansa para manood sa gagawin nating eleksyon at ito po ay mula sa bansang Mongolia, Bhutan, India, Georgia, Maldives, Thailand, Taiwan at iba pang mga international election watchdogs. Samantala, Rafi, ngayong araw po ang last day ng dalawang magre-retirong commissioners ng COMELEC at ito po ay sina Commissioner Inting at Casquejo. Nanawagan po ang COMELEC sa Malacanang na pumili ng kapalit ng dalawa pero sana po ay mula daw mismo sa loob ng COMELEC para po may kaalaman na sa proseso po at trabaho ng COMELEC. So yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Commission on Elections. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pambawang good vibes for weekend mga kapuso. Featured natin ang isang aso from Cavite na parang bata raw kung umasta. Pasample na nga tayo ng doggy drama na yan. Huli pero di kulong ang alagang si Tokyo na pinagbintangang nagkalat ng tissue. Ang katiting kasi na ebidensya abay naglaho na parang bula nang ipasok sa bunganga. Tantrums naman ang issue sa Golden Retriever tuwing tanghali. Pinagsisiesta kasi pero gusto yatang gumala. Instant hit sa netizens ang first Hawaii moments ni Tokyo. Daan-daang libo na ang views ng mga video. Trending!